So welcome po sa ating social media marketing training. Ang pag-uusapan natin is paano tayo kikita gamit yung ating mga social media. Yan, Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. Diyan sa apat na nabanggit natin na yan, ano yung madalas yung ginagamit mga kauno premier? Sige nga, i-type nyo nga dyan, Coach ako Facebook, Coach ako TikTok, Coach ako YouTube, Coach ako Instagram. Yan, para alam ko kung ikaw ay naka-focus sa Facebook marketing, kung ikaw ay naka-focus sa TikTok marketing, kung ikaw ay naka-focus sa YouTube marketing, or ikaw yung naka-focus sa Instagram marketing, o kaya pwede mo ring sabihin diyan, Coach, dalawa yung ginagamit ko, Coach, tatlo ginagamit ko diyan, Coach, apat, lahat yan ginagamit ko. Di ba? Napakadami ng social media. Hindi tayo mauubusan, 'di ba? So, nandiyan again, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, at other social media. Pero right now, today, ang pag-uusapan natin, ang fokusan natin ay apat. Itong Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. And today, yung favorite ng karamihan, yan, marami kasi nagme-message sa akin, marami kasi nagko-comment sa mga post ko, marami nagpapa-survey din kasi ako weekly, okay? So, ito po yung nakuha kong top 3 questions na napili ko pong ilagay sa topic natin ngayong araw na 'to. Yan, 3 questions of the day. Yan, puwede ba nating i-comment diyan, 3 questions of the day. Kasi sa patuloy natin na nagte-training, dumadami tayo, 'di ba lagi lang ginagawa ko isa lang, 'di ba? Kasi isang oras lang naman tayo. Pero ngayon, gawin nating tatlo. Yan, para mas marami kayong matutunan, mas marami kayong malaman, at 'pag in-apply mo 'yan, siyempre mas marami kayong kikitain. So nakikita ko yung mga comment niyo, Facebook, may Instagram, may YouTube, at siyempre yung TikTok, 'di ba? Oh, eto pa maganda, puwede niyong puwede niyong gamitin itong training natin para masuportahan natin ang bawat isa. O puwede mong i-comment diyaan kung ano yung username mo, okey? Ano yung username mo sa sa Instagram, ilagay mo diyan. Ano yung username mo sa TikTok, ano yung account mo sa YouTube, okey? Ano yung account mo rin sa Facebook, i-comment mo diyan. Tapos tayo mga kanegosyo, mga ka-CRS, okey, tayo mga kapwa entrepreneur, i-comment mo diyan, yung username mo, tapos 'pag may nakita ka na nag-type ng username din nila, i-follow mo. I-follow mo sila, 'di ba? Sa simpleng gano'n nasuportahan mo na. Sabi nga sa social media, 'di ba, hindi mo naman kailangan ng pera para tumulong sa iba. Hindi mo kailangan bumili, 'di ba, kung wala ka talagang pambili, wala kang budget, 'di ba, para masuportahan mo yung kaibigan mo. Sa simpleng pag-like, simpleng comment lang, sa simpleng pag-share, 'di ba, napakalaking tulong na sa negosyo ng kaibigan mo yon, kamag-anak mo, 'di ba? So, gawin nating hobby 'yan, okey? Tapos, sa lahat ng nandito, kung gusto mo na gawin, kung okey ka sa deal natin, 'di ba, libre niyo lang naman napapanood itong mga trainings natin, 'di ba, dito sa YouTube, sa Facebook, sa lahat ng trainings ko. I-comment mo diyan, "Coach, done sharing na." Kung nakapag-share ka na, 'di ba? So, i-click mo lang 'yan, yung share button. It's either sa YouTube ka nanonood or sa Instagram o kaya sa TikTok o kaya sa Facebook. I-comment mo diyan, "Coach, done na po ako mag-share. Shinare ko na sa GC." Okey, i-type mo rin diyan kung saan ka nag-share. Nag-share na po ako sa Facebook account ko. Nag-share na po ako sa Facebook group. Lahat ng Facebook group ko, coach, sinendan ko na, shineran ko na. 'Di ba? Kasi napaka-bless natin, alam nyo ba? Kasi yung ginagawa natin right now, libre lang naman, 'di ba? Nagse-share tayo ng knowledge, nagse-share tayo ng experience. Ikaw naman, kailangan may part ka din. Bukod sa nakikinig ka, ang part mo is i-share sa iba.
itong training natin, 'di ba? Nakikita niyo naman, 'yan yung isa, dalawa, tatlo. Yan yung tatlong, okay, na dapat natin masagot bilang entrepreneur, bilang marketer. Kaya imagine mo kung nandito yung business partners mo, nandito yung mga kakilala mo na gusto mo rin umasenso, malaman mo kung ano yung sagot, at the same time, malaman din nila kung ano yung magiging sagot ko mamaya, di parehas kayo magiging productive. Di ba? Gawin mong leverage, gawin mong marketing, gawin mong tools itong mga trainings natin. Alam mo napakaganda ng nangyayaring right now kasi lahat ngayon online na. Imagine mo kung ikaw nasa traditional ka pa rin, nahihirapan ka malamang, 'di ba? Kasi karamihan sa atin ginagawa, tayo nag-aaral tapos ituturo pa natin sa iba. What if mag-shortcut ka na? Parehas kayong umattend ng training, edi parehas kayong natuto, edi parehas din kayong hahataw na, 'di ba? Kasi 'pag traditional pa rin yung ginagawa mo, yung oras sana ng paghataw mo, ang ginagawa mo, oras ng pagtuturo mo, 'di ba? Kaya ka nahihirapan. Kaya nga ginawa itong mga trainings na ganito online, 'di ba? Oh, ngayon, 3 questions of the day. Again, type nyo nga diyan 3 questions of the day. Tapos number 1, i-type nyo rin diyan kung ano yung nababasa nyo diyan, number 1. Paano po ba ang tamang pagre-reply sa customers? Kadalasan ito natatanggap ko, "Coach, paano po ba 'yun? Kasi hindi po ako nare-replyan, coach, hindi po ako napapansin, 'di ba? Sini-seen-zone po ako, minsan ina-unfriend na po ako, minsan bina-block agad ako, 'di ba? Kaka-message mo pa lang, 'di ba, hindi ka na agad pinapansin. Paano po ba, coach?" Yan, isa yan sa sasagutin natin. O, pangalawang tanong, paano po ba ma-prospect? Siyempre sa negosyo natin bilang marketer, bilang entrepreneur, napaka-importante ng tinatawag nating prospecting. Magkakaresulta ka kapag may kinakausap ka. May kakausapin ka 'pag meron kang pino-prospect, 'di ba? Ano ba ibig sabihin ng prospect? Yung prospect, yan yung naiisip mong kausapin. Yung prospect, yan yung naiisip mong imbitahin sa business opportunity mo. Yung prospect, yan yung naiisip mo na bentahan ng produkto mo. Yan yung naiisip mong ofera ng iyong serbisyo. Prospect. Hindi mo pa kinakausap yan. Prospect pa lang. 'Di ba, nai-imagine mo pa lang, naiisip mo pa lang, nakita mo sa kanto, nakita mo sa mall, kasabay mo sa jeep, kasabay mo sa bus, kaklase mo, teacher mo, katrabaho mo, 'di ba, kapitbahay mo, kasama mo sa bahay, et cetera, et cetera, et cetera. 'Yan yung prospect, okey? So, 'yan yung tanong ng karamihan, paano po ba ma-prospect? Sasagutin natin 'yan para hindi kayo nahihirapan, 'di ba? Para magkaroon kayo ng magandang resulta. So siyempre, lahat ng mga mag-i-stay, sila lang po yung makakaalam, okey? O, top 3 questions na natatanggap ko. Paano po ba, 'yan, paano po ba mahanap ang tamang tao? 'Yun 'no? Lalong-lalo yung mga nandiyan sa sa training natin na 'to, okey, na gusto na mag-build ng kanilang organization, mag-build ng kanilang mga audience, mag-build ng kanilang mga business partners, mag-build ng mga quality customers, client, et cetera. Paano po ba makahanap, okey, ng tamang tao? So, sasagutin natin itong tatlo ngayong araw na 'to. Okey, so maganda ba yung magiging topic natin ngayong araw na 'to? Sige nga. Again, huwag kang papayag na wala dito yung iyong mga business partners kasi magsisimula na tayo sa pagsasanay natin, magsisimula na tayo sa training natin ngayong araw na 'to. Ayan. Again, welcome po sa ating social media marketing training. 'Pag sinabing training, anong kailangan? Sige nga, i-type niyo nga diyan. Kailangan ba diyan nakapikit? Kailangan ba diyan may nakaano sa tenga? Kailangan ba diyan meron kang ibang ginagawa? Okay? O kailangan naka-focus tayo, kailangan nakikinig, kailangan yung mata natin hindi malikot, kailangan ba nagsusulat? Sige nga, type yes nga kung yes, type no kung no. Gano'n lang kasimple. 'Di ba, basic, basic. Kung yes ang sagot mo, mag-type ka diyan ng yes.
Kung no, type ka ng no. Grabe yun, grabe, grabe. Basic, basic. So, sa lahat na nag-type ng yes, so let's start. So, alam kong ready na kayo. Okay? So, pwede kayong magsulat sa inyong notebook, pwede kayong magsulat sa inyong digital notes, yan, mga keep notes, mga notes sa iPad, sa cellphone, etc. Pwede rin sa Messenger, di ba? O, ngayon, pag-usapan natin yung salitang marketing. Okay? Kasi marami sa atin, nung nagnegosyo, it's either nagtayo ka ng negosyo, nakipag-partner ka, o kaya sumali ka sa isang business opportunity, like mga affiliate marketing, network marketing, MLM, di ba, e-commerce, dropshipping. Akala kasi ng iba, ang marketing, basta post-post lang, okay na. Di ba? Akala ng iba, 'pag nag-post ka, 'di ba, tag mo lahat, i-PM mo lahat, i-mention mo lahat, 'di ba? 'Pag marami nang nakakitang Facebook friends mo, do'n ka nakikita, 'di ba? Expectation versus reality. Expectation, 'di ba, nakita mo yung business opportunity, sobrang enjoy ka, sobrang saya mo, sobrang excited mo, pero habang ginagawa mo na nahihirapan ka. Sa lagi ko ngang mga trainings, 'di ba? Every Monday to Sunday, halos araw-araw ako nagte-training. Lagi ko sinasabi, okay 'yan, meron kang positive mindset. Pero kung negative naman yung resulta mo, malamang titigil at titigil ka sa ginagawa mo. At ang pinaka-worst, ang nakakalungkot, marami sa atin kapag hindi nagkaroon ng magandang resulta, o kaya pinaka-worst talaga, wala talagang kinita, ang unang sisisihin yung iba, pero never natin sinisi yung sarili natin, okey? Yun yung isang lesson na puwede kong iwan sa inyo ngayong araw po na ito, na kung saan kapag wala tayong resulta, wala tayong ibang puwedeng sisihin kundi tayo lang din. Lahat ng resources nandiyan na, lahat ng mga kailangan natin nandiyan na, 'di ba? Nasa digital world nga tayo, eh, 'di ba? Yung pag-aaral nandiyan na, okey? Oh, pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot. Kaya nga kayo nandito sa training ko. Kasi magbibigay tayo ng problema, okay, para bigyan ng solusyon. Hindi ako yung nagbibigay ng problema, hindi ko hina-highlight yung problema, hindi ko sinasabi yung problema, tapos iiwan ko kayong nakahang, 'di ba? Marami kasing gano'n, eh, yung basta may masabi, sasabihin. Ang dami ko napansing gano'n, okey? Kaya sabi ko, hindi ko gagawin 'to sa mga students ko, hindi ko sasabihin 'to sa mga audience ko. Hindi ko kayo iiwang nakahang. Alam niyo yung nakahang? Yung ang ganda-ganda ng training tapos, anong gagawin ko, 'di ba? After ng training, tuwang-tuwa ka, ang ganda-ganda ng training, ang galing-galing ng trainer, ang dami mong natutunan. Pero after ng training, anong gagawin mo? Okey? Kaya every training ko nagpapagawa ako ng assignment. Okay, nagbibigay ako ng mga guidelines, tapos ang pinaka nagustuhan ng mga students ko, step by step. Kaya i-type niyo nga diyan step by step para malaman ko kung nandito ka na sa video 'to, step by step. Step no, step yes, step no, step yes, step step. O marketing, ano ba ibig sabihin ng marketing? Coach, 'di ba post-post lang 'yan, okey na. Again, hindi po gano'n tumatakbo ang marketing, lalong-lalo sa social media. Explain ko mabuti, explain ko ng mas simple para mas maintindihan ng karamihan. So 'pag naintindihan ng mas karamihan, mas madali niyo mai-a-apply sa inyong kanya-kanyang mga negosyo, sa inyong mga kanya-kanyang opportunity. So lahat tayo is magkakaroon ng magandang resulta ngayong taon. Excited na ba? Sige nga, type is excited. Excited, excited. Yan. So, sino dito ang nakakaalam sa mall na SM? I-type nyo nga dyan SM. Yan. Sino dito nakakaalam ng mall na SM? Yan. Siyempre, lahat kayo nakakaalam, di ba? Sino dito nakapasok na ng SM? 'Di ba? So 90% ng aking students right now, malamang lahat na nag-type ng SM na 'yan, malamang lahat 'yan nakapasok na ng SM, tama ba? O sino dito nakabili na sa SM? So siyempre majority nakabili ng SM. Pero disclaimer lang, hindi ko nilagay ang SM Mall
para i-endorse, hindi ako part niyan, hindi po ako, endorser niyan. Pero kung bakit 'yan yung best example natin pagdating sa marketing kasi lahat tayo makaka-relate. Sino ba naman dito ang hindi pa nakakakita ng SM? 'Di ba lahat tayo, 'di ba kahit kahit saan, 'di ba, after 30 minutes, after 1 hour may SM. Kasi 'yun ang goal nila, okey? Pero again, hindi natin pag-uusapan yung mismong SM. Ang pag-uusapan natin kung ano yung department sa mga malalaking kumpanya katulad ng SM. Dito sa lahat na nandito, kung proud ka sa sistema mo, proud ka sa grupo mo, proud ka sa ginagawa mo, i-type mo diyan kung anong ginagawa mo right now. Anong pangalan ng negosyo mo, anong pangalan ng business opportunity mo, anong pangalan ng sistema mo. Okay? Kasi big business 'yan. Okay? Marami kasi sa atin gustong kumita ng malaki pero ang tingin sa ginagawa nila small time business, 'di ba? Wala naman talagang small time tsaka big time business. Alam niyo kung anong meron? Small-minded, 'di ba? Small-minded people. Maraming ganyan, 'di ba? Gustong umasenso pero ang tingin nila sa ginagawa nila small time. Kaya yung resulta is small time, 'di ba? Small. Again, lahat ng big companies merong kanya-kanyang department. Oh, dalawa na lang, wag natin pag-usapan yung iba. Sales department and marketing department. Sales department and marketing department. Sige nga, type nyo nga dyan para malaman ko kung nandyan pa kayo, para malaman ko kung nandito ka na sa part na 'to. Sales department and marketing department. Ano bang pinagkaiba ng sales department and marketing department? Sales department, ito yung mga tao na nagbibigay ng calling card, ito yung mga tao na nagpo-post ng mga poster sa mga dingding, sa mga walls, sa mga pader, 'di ba, sa mga poste, sa mga gate. Maraming ganyan, 'di ba? Parang ito yung mga sa mga politiko, yung mga naglalagay ng mga poster. Meron naman mga tao na namimigay ng flyers, yan sila yung mga nasa sales department. Tapos sila din yung nag-a-approach, okey? Sa katapusan po sale kami, okey, punta po kayo, okey? Sa katapusan po marami tayong promos, tara punta po kayo. Meron tayong mga buy one take one, meron tayong buy two take one, punta po kayo. Yan, sa sales department nandiyan yung mga salesperson. Okay, mga salesperson. Sige nga, type nyo nga diyan, salesperson. From the term sales, sila yung nagko-convert from inquiries, di ba? From curiosity, sila po yung nagko-convert from curiosity into sales. Di ba? Para mas maintindihan niyo, para basic. Kaya nga tayo may mga sales lady, di ba? Ito pala lagi kong tanong. Ano bang tawag kapag lalaki? Kasi 'di ba babae sales lady. Anong tawag 'pag lalaki? Salesman ba? Hindi ko alam, eh. Salesman, tama ba? Sige nga, basahin ko nga diyan sa comment section niyo, okey? Sige, type niyo diyan. Marketing department. Sa marketing department, eto naman yung mga tao na nag-iisip, yan. Sila yung utak kung ano yung pinamimigay ng mga taong nasa salesperson. Okay? For example, sa flyers, anong magandang ilagay na kulay? Anong ilagay na text? Anong magandang ilagay na font? Saan ilalagay yung logo? Saan ilalagay yung mga services? Saan ilalagay yung mga dapat nilang mabasa? Yun ang trabaho ng marketing. Okay? So, sa marketing, hindi nila trabaho na mag-convert ng sales. Ang trabaho nila is dumami ang inquiries. Ang trabaho nila is makilala ang brand. Ang trabaho nila is marami ang makakita ng offer nila. Yun ang trabaho ng marketing. Like ng ganito, di ba? 50% off. Sino dito ang ayan, thank you sa mga comment niyo. Salesman, tama nga ako. Sales lady 'pag babae, tapos, salesman 'pag lalaki, 'di ba? Parang ano tuloy naalala ko na nasingit ko lang.
Favorite ko kasi 'to, eh, tawa ako ng tawa dito, eh. 'Pag ang babae daw may sports car, ang tawag hot chicks, 'di ba? Ano naman ang tawag 'pag lalaki? 'Pag ang babae, hot chicks, 'pag lalaki daw ang tawag ay hotdog. Singit lang, singit. Salesperson, salesman, sales lady. So ang target nila, ang goal nila is to convert the customer into customer talaga, 'di ba? Oh, 50% off. Sino mga nadali ng ganito? 50% off, 70% off, buy one take one, et cetera, et cetera. Ang laki 'di ba? 50% off, 'di ba? Pero hindi mo alam may nakalagay diyan up to. Tapos on selected items. 'Pag sinabing up to, hanggang, ibig sabihin puwedeng 10%, puwedeng 20%, hanggang 50%. Tapos on selected items pa. 'Pag nandun ka na sa mall, 'di ba? Tawa-tawa ka diyan, nababasa ko yung tawa niyo dun sa hotdog, 'di ba? So, ganyan lang mag-training, ganyan lang ang pagsasanay. Kailangan nag-e-enjoy tayo habang natututo tayo. Pero teka nga lang bago ako lumalim, may natututunan ba kayo? O nag-focus na lang kayo dun sa hotdog? Nag-e-enjoy ba? Okey, sige nga type mo nga diyan nag-e-enjoy. Tapos kung natututo ka habang nag-e-enjoy, i-type mo diyan, "Yes coach, natututo ako habang nag-e-enjoy." 'Di ba? Kasi 'yan ang goal ko, na mapasaya ko po kayo. Kasi 'pag napasaya ko kayo, okey, madali po niyong ma-a-adapt, madali niyong, um, mage-gets kasi masaya kayo, eh. 'Di ba, nalilimutan niyo yung problema, nalilimutan niyo yung ibang bagay, 'di ba, naka-focus kayo kasi nag-e-enjoy kayo. Okey, bilang trainer, bilang speaker, yun yung goal ko. Yan, kaya sinisingitan natin ng mga gano'n. Pero wag naman laging focus lang kayo sa tawa-tawa. Baka iba dito nag-e-enjoy lang pero hindi natututo. Kaya gusto ko again, mag-type kayo diyan kung nag-e-enjoy kayo habang natututo. Yan. Oh, sino nabibiktima ng ganito? 50% off. Pagdating dun, "Nasaan yung 50?" "Ay, ubos na po ma'am, ubos na po sir." 'Di ba? Tapos on selected items pa, 'di ba? Tapos for example, sapatos, size 10 ka, wala nang available na size 10, size 8 na lang. Eh, yung size 8 hindi naman sales, hindi naman sale, 'yan. So, anong gagawin mo? Eh, dahil nandun ka na, nag-e-effort ka na, pumunta ka na, nagbihis ka na, namasahe ka na, 'di ba, nagpagasolina ka na, bibili ka na kahit hindi sale, 'di ba? Ang galing talaga 'no, 'di ba? Powerful pagdating sa marketing. Okey, o pangatlo, 'yan 'no, extra 10% off on all items, 'yan ano, ay 10% dagdag 10%. Uy, pero hindi mo nakita, Smack Prestige Saturday, eh, pumunta ka Linggo, pumunta ka Lunes, pumunta ka ng Tuesday. Minsan ang Pilipino kasi napapahamak kasi hindi nagbabasa, tama ba? Tama ba, tama, agree ba agree? Nga pala meron pala akong tanong, lahat nga dito mag-comment kung saan sila nanonood right now, para malaman natin saan umabot itong live natin, saan umabot itong video natin. Again, type mo diyan kung saan ka nanonood, nasa Pilipinas ka ba, probinsya, Manila, o kaya nasa ibang bansa, o nasa ibang planeta ka. Lahat naman dito siguro nasa Earth. Hindi ko alam kung merong internet kasi sa ibang bansa, eh, ay sa ibang planeta. Oh, gagamitin natin ang social media for marketing. Ako, for more than 5 years, minaster ko Facebook marketing. Ginagamit ko ang Facebook para maka-attract ng mga quality prospect, maka-attract ng mga quality clients. Marketing, okay, para kusang lumapit sa atin ang tao. Yun yung maganda, tama ba? Anong gusto niyo? Kusang lalapit o kayo yung lumalapit? Sila yung nagpi-please sa inyo o kayo yung nagpi-please sa kanila?
Ano yung gusto nyo? Kayo yung naghahabol o kayo yung hahabulin? Kung gusto nyo na kayo yung hinahabol, kayo yung nilalapitan, kayo yung kinang sa mata nila, focus kayo sa tinatawag nating marketing. Pag ginagamit nyo ang social media, don't be a salesperson. Again, pag ginagamit nyo ang social media, don't be a salesperson. Huwag na huwag kayong magiging salesperson. Bakit? Kasi, ang social media is create yan para makipag-socialize. Imagine mo, kaya ka nahihirapan, bilyon-bilyon tao nandyan. Bilyon-bilyon tao, ang ginagawa mo, benta ka ng benta, hindi mo hinahanap yung tamang tao. Okay? So, sa lahat ng nagsabi, nag-comment dyan na gusto mo, kayo yung kusang lalapitan, huwag kayong maging salesperson. Be a marketer. Be hunted, not hunter. Again, be hunted, not hunter. Kailangan kayo hinahanap, hindi kayo naghahanap. Kung gusto nyo ganon, nasa tamang training kayo kasi ang focus natin is tungkol sa marketing. Sasabihin ko sa inyo mamaya-maya yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin pagdating sa marketing. Marami kasi nami-misunderstood pag sinabing marketing, yun nga, post-post lang. Tama naman yun, post-post lang pero sa tamang oras, sa tamang audience, tsaka sa mga tamang wordings. Katulad ng tanggalin nyo sa mga post nyo yung PM me, buy now, order now, contact me now. Tanggalin nyo yan. Okay? Sa lahat ng training ko, lagi ko sinasabi, huwag nyong gamitin yan. Ask me why. Tanong nyo kung bakit. Mag-comment nyo dyan. Bakit coach? Why coach? Bakit kailangan tanggalin yung mga ganong words? Kasi nagiging salesperson ka kapag naglalagay ka ng PM me, contact me now, di ba? Buy now, order now, kaya ka nahihirapan. Okay? O ito patunay kung bakit ka nahihirapan. Ang tao kasi ayaw ng binebentahan. Do you agree? Ang tao kasi ayaw ng ini-invite, ayaw ng nire-recruit. Do you agree? Ilagay mo yung sarili mo lagi sa mga nakakabasa. Ilagay mo yung sarili mo palagi dun sa nakakakita. Kahit kayo, minsan ayaw nyong maniwala dun sa post nyo. Di ba? Kasi ramdam mo na ikaw yung kailangan niya. Pag ang tao, alam na, for example, si A, alam niya na siya ang kailangan ni B. Di ba si A minsan pa importante? Minsan si A pakipot. Minsan si A, di ba? Mas pinapahabol pa. Eh ako kailangan mo eh. Kaya yung mga wordings, napaka-basic niya, pero kailangan aware kayo. Di ba? Lalong-lalo yung gusto mo ba ng extra income, di ba? Gusto mo ba ng pagkakakitaan? Alam na nila yung mga yan, di ba? Ramdam na nila yan. Baka gusto nyo pong bumili, order na po kayo, wala pa po akong benta, di ba? Oh, agree ba? Agree? Oh, ito papatunay. Kaya hirap yung mga salesperson. Pag pumunta tayo sa mall, di ba bibigyan lang tayo ng free sample, bibigyan tayo ng flyers, bibigyan tayo ng brochure. Di ba tumatanggi tayo? Yung pagbaba mo pa ng sasakyan, pagpasok mo pa lang ng mall, meron nag-a-approach sa inyo. Ma'am, kondo po, kondo. Ma'am, insurance po, insurance. Ma'am, meron na po kayong credit card. Di ba anong ginagawa mo? Palapit pala sa'yo, palayo ka na. Di ba? Hindi pa nagsasalita, alam mo na. Ganyan yung nangyayari sa mga marketer na ginagawa sa social media is sales person. PM dito, PM dyan,
post dito, post dyan, hard selling. Okay? So kung gusto mo na magkaroon ng magandang resulta, intindihin mo muna tong sinasabi ko. But disclaimer, okay, nasa sa inyo pa rin yan kung ano po yung inyong gagawin. Kasi kung tingin mo na productive ka sa pangungulit, why not? Doon ka productive eh. Pero kung hirap na hirap ka na ngayon, ilang taong ka nang walang resulta, ilang taong ka nang laging nare-reject, ilang taong ka nang pinagtatawanan, ilang taong ka nang nilalayuan, mas maganda siguro bago na. Kasi lahat ng tao ngayon online na. So whether we like it or not, kailangan nating aralin kung ano ba yung tamang approaching, ano yung tamang marketing. Okay? So again, wag na kayong gumamit sa mga post nyo ng PM me, buy now, etc. 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 O syempre, nagbigay ako ng mga wag. Okay? Magbibigay din naman ako syempre ng dapat mong gawin. Okay? O, gusto nyo ba malaman? Sige nga, type dyan, gusto. May natututunan ba? May natututunan? O sige nga, coach. Hindi na ako maglalagay ng PM me. Di ba? Hindi na ako maglalagay ng PM is the key. Hindi na ako maglalagay ng order now. Hindi na ako maglalagay ng buy now sa aking Facebook account. Anong gagawin ko, coach? O ang ilalagay nyo sa inyong mga posting ay, ito na. O, makinig mabuti. Sasabihin ko na, 1, 2, 3. Ang sasabihin nyo ay, narinig nyo ba? Narinig? Nagets ba? Nagets? Wala ba? Wala, wala. Kala ko kasi nasabi ko na. Okay, hindi. Pinapatawa ko lang eh. Ano, yung iba nabitin ata. Yung iba, ilabakan talaga eh. Yung iba, nagluluto, biglang pinatay yung apoy. Yung iba, nakasabit sa jeep, biglang bumaba. Yung iba, may ginagawa yung bagay, biglang nag-focus tuloy. Ah, ganun ka-importante. Kapag importante talaga, yun dapat mo mapakinggan. Popokusan mo talaga. Di ba? O kung hindi pwede tayong gumamit ng mga wordings na mga salita na mararamdaman nila na hinahabol natin sila, ang ilalagay natin dyan ay to learn more, and to learn more para sa buong detalye, okay? Kung gusto mo malaman pa yung buong detalye, yan. Yung mga ganun. Kung interesado ka, type yes. Kung interesado ka, type your location para malaman natin kung qualified ka. Okay? Kung interesado ka at gusto mo rin malaman ito, type your age. Okay? Kung gusto mo ng ganito, share this post at i-inform mo ko na nagawa mo na. Okay? Ang tawag sa mga ganon ay call to action, CTA. Ano yung dapat gawin nung makakabasa? CTA, call to action. Actually, marami yan eh. Maraming call to action. Okay? To learn more, diba? Para sa buong detalye, kung interesado ka, type yes. Kung interesado ka, type your location para malaman natin kung qualified ka. Diba? So, mas maganda yon kaysa PM me. Mas maganda yon kaysa sa PM is the key. Bukod sa hindi nila nararamdaman na siya may kailangan sa'yo, hindi niya, ulitin ko bukod sa hindi niya nararamdaman na siya ang kailangan mo, ang nararamdaman niya ngayon is urgency. Teka lang, gusto ko yun Teka lang, parang ako yun Di ba? Tapos lagyan mo ng first 10 only, first 5 only, first 2 only. May urgency. Teka, anong gagawin ko? 10 na lang? Teka lang, baka maubusan ako slot Di ba? So, para maramdaman niya na siya ang maghahabol, kailangan yung mga wordings mo is tama. Lagyan mo ng first 10, lagyan mo ng type your location para malaman natin kung qualified ka, di ba? Bukod sa ganong strategy, magagawa mo na ma-qualified na agad sila, ma-sorting mo na sila. At the same time, ang kagandahan dito is nagkakaroon ng engagement. Again, type engagement.
Comment kayo diyan ng engagement. Nagkakaroon ng engagement yung post mo. Coach, 'pag engaged na po ba kailan ang kasal? Yung mga pilosopong sagot, 'no? Mga pilosopong tanong, 'di ba? 'Pag engaged, kailan ikakasal? 'Di mo sure. Minsan engaged lang, 'di ba? Parang yung prospect mo, sabi sa'yo magbabayad na, 'di ba? Pero sa katapusan, hindi na nagpaparamdam, 'di ba? Yung buyer mo nabibili daw, tapos hindi na nagparamdam kinabukasan. Engagement, 'pag sinabing engagement, yan yung mga nagla-like, nagko-comment, nagshe-share ng mga posting mo. Nakikipag-interact. And that's the main objective sa social media, makipag-interact, okay? Makipag-engage, makipag-socialize sa ibang tao. Kaya nga may mga reply, 'di ba? Kaya nga may mga feedback. Ganyan tumatakbo ang social media, okay? Huwag kayong magbenta-benta diyan, huwag kayong mag-recruit-recruit diyan. Kasi ang social media create yan para makipag-socialize. Hindi yan e-commerce na pwede ka basta-basta mag-post ng benta-benta. Kaya nga tinuturuan kita ngayon ng pwede mong gawin. So, alam mo na ano yung mga dapat mong i-post, ano yung mga dapat mong iwasan na i-post at ilagay sa mga posting mo. Okay? May natututunan ba? Nagegets ba? Nagegets? So imagine mo, 'di ba, nag-e-engage na yung post mo, nagba-viral, habang nagba-viral yan, may nakakitang iba, 'di ba? So hindi ka na nahihirapan kasi araw-araw may bagong nakakakita. Kaya yung iba kasi sa atin nahihirapan, araw-araw kasing nagpo-post. Araw-araw nagpo-post ng benta-benta, araw-araw nagpo-post ng recruit-recruit, 'di ba, ng negosyo. Kaya ka nahihirapan. Kasi nade-detect ni social media 'yan, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Kapag ang posting mo paulit-ulit, kapag ang posting mo ay walang nag-e-engage, hindi niya na pinapakita sa iba 'yan. Bakit niya pa ipapakita yung paulit-ulit mong post at wala namang nakakagusto? Sa dami-dami ng tao, bilyon ang gumagamit ng social media, bakit niya ipapa-prioritize yung post mo na isa lang yung nagla-like, dalawa lang yung nagla-like, tatlo lang yung nagla-like, 5 lang, 10 lang? Pinaka-worst, business partner mo pa yung nagla-like. Business partner mo pa yung nagko-comment. 'Di ba? Marami bang ano diyan, marami bang nakaka-relate? Marami bang nagkakaroon ng aha moment? Oo nga 'no, ah. Wala pa tayo sa mismong training, ang ginagawa ko pa lang ngayon, para 'pag pinasok ko yung dapat niyong gawin talaga, is ma-gets niyo bakit yun. Kasi madali ko sabihin yung skills, pero baka hindi niyo ma-absorb agad, kasi hindi kayo aware na ano yung nangyayari sa reality. So alam niyo na, dapat hindi tayo maging salesperson, dapat maging marketer lang tayo, maging marketing, mag-attract. Eh coach, paano tayo kikita kung hindi tayo magpo-post ng benta-benta? Paano tayo kikita kung hindi tayo magpo-post ng pang-invite-invite, pang business opportunity? Eh di ba nga, may dalawang department. So sa social media, yung mga posting natin, dapat ang tungkol dyan ay tungkol sa curiosity. Makuha natin yung interest nila. Okay? Tapos, kaya nga tayo may sales process. 'Pag nag-inquire na sa inyo, ang next process naman, tapos na sa marketing, may nag-inquire sa inyo. Ang next process naman ay sales process. Ano yung sales process, coach? Yan yung 'pag nag-comment, anong gagawin mo? 'Pag nag-PM, ano yung sasabihin mo? Ang pinaka-goal diyan is to set an appointment. Sige nga, type nyo nga diyan, set an appointment. Set an appointment. Pag sinabing set an appointment, ano sineset? Yung appointment, coach. Very good, students. Setting appointment, di ba? So sa appointment na yon,
Dun nyo i-explain kung ano yung ino-offer nyo. Ang mali kasi ng iba, kung anong dapat i-explain sa appointment, ine-explain na sa social media. Kaya ka nahihirapan. Oh, alam na, gets na, nagkakaroon ba ng aha moment? Nare-realize ba na, oo nga, no, kaya pala ako nahihirapan kasi nagre-recruit na ako sa posting. Kaya pala ako nahihirapan kasi nag-e-explain na ako sa posting. Kaya pala ako nahihirapan kasi ginagawa ko yung dapat hindi ko pa ginagawa. Okay? Basta, ang social media, ang larangan niyan, ang trabaho niyan is makipag-engage, makipag-socialize, magbigay ng curiosity. Ano kayang ginagawa ng tao na 'to? Bakit kaya siya kumikita ng gano'n at enjoy na enjoy siya dun? So, siyempre 'pag nagkaroon ng curiosity, mag-i-inquire sa'yo diyan. 'Pag nag-inquire sa'yo diyan, ise-set mo siyang appointment tapos dun sa appointment niyo, dun mo i-explain kung ano yung dapat mong i-explain. Oh, ayos ba? May natututunan? Type yes nga, type yes. Okay? Oh, kung gusto niyo ng mga ganitong tips, pwede niyo ko i-follow sa aking Facebook account. I-search niyo lang Rian Rigo Saldana. Tapos, Facebook page ko naman, lagyan niyo lang ng coach. Coach Rian. Yan. So, again, kung gusto niyo ng mga ganitong tips, meron tayong mga daily tips dyan, lalong-lalo sa mga Facebook group ko. I-add, i-follow niyo ako sa aking Facebook account, Rian Rigo Saldana. Okay? O ito, sagutin na natin yung 3 questions of the day. Pero teka lang, malaman ko lang, sino dito ang Facebook friends ko na? Type mo dyan, ako coach, Facebook friends mo na. Ako coach, followers mo na ako. Follower. Okay? Pag hindi pa, i-type mo dyan, coach, ako hindi pa. Yan, para alam ko lang din. Okay? O, 3 questions of the day. O, sige nga, i-comment nyo nga dyan kung ano nababasa nyo, inom lang ang tubig. Ang haba na ng training ko. Grabe, grabe. Sulit ba yung binayad yung 10,000? Worth it ba yung binayad yung 10,000 sa training natin? Yun, no? O, sa lahat ng hindi ko pa Facebook friends, sa lahat ng hindi ko pa followers, pwede nyo na ako i-add, pwede nyo na i-follow. Kasi yung followers ko lang yung nanay, tatay ko, tsaka asawa ko. Gagawa ko na rin yung anak ko para 4 na sila. Again, hindi ko kayo pinapa-add sa akin, hindi ko kayo pinapalo para dumami followers ko. Pinapa-add, pinapalo kayo kasi gusto ko updated kayo sa mga trainings natin. Okay, lalong-lalo yung uhaw sa learning, yung alam niya na kulang sa training yung sarili niya, di ba? Yung mga ganitong training, yung binabagalan ko din para lahat nakakasabay. Oh, i-add and follow niyo ako sa akin Facebook, Rian de Saldana. Tapos, pwede nyo rin ako i-PM. Sabihin nyo, nanood kayo ng aking training. Okay? O, number 1 question. Ito na, sasagutin na natin. Paano po ba ang tamang pagre-reply sa customer? Paano po ba ang prospect? Paano po ba makahanap ng tamang tao? Itong tatlong kasi na to, masasagot siya, mabilis na lang. Kasi in-explain ko na yung dapat nyong unahin muna kanina. Okay? So, dapat ang dapat ang mindset nyo is to attract. O, ito, number 1. Paano po ba ang tamang pagre-reply sa customer? O, sige, sa mga nandito, sa mga nanonood, mag-type muna kayo dyan. Kayo muna yung sumagot. Mag-comment kayo dyan, sagot kayo dyan, tapos sasagutin ko yung akin. Okay? Basahin ko mamaya yung mga comment nyo. O, paano po ba ang tamang pagre-reply sa customers? Number 1, ganito. Bago ka mag-reply, bago ka mag-response, kailangan meron kang mindset. Again, type mindset, type mindset. Meron kang mindset. Ibig sabihin, ito yung tumatakbo sa utak mo. Ito yung nasa isip mo. Ito yung iniisip mo. Okay? Mindset. Kailangan meron kang mindset na sila ang may kailangan sa akin at hindi ako ang may kailangan sa kanila.
Ulitin ko, paulit-ulit, hindi ko nilagay diyan sa screen para naka-focus talaga kayo. Kailangan may mindset ka na ganito, sila ang may kailangan sa akin, ulitin ko, sila ang may kailangan sa akin at hindi ako ang may kailangan sa kanila. O sa lahat ng nakarinig, sa lahat ng tatlo ang tenga, mag-comment diyan. Grabe yun coach 'no, tatlo tenga. Oo, kotse nga may reserba, tao pa kaya. Kailangan tatlo tenga mo, 'di ba? Kung gigil na gigil ka, kung ang normal na tao ay dalawang tenga, dapat ikaw tatlo tenga mo. Kung kaya mo apat, mas maganda para lahat napapakinggan mo at iniintindihan mo talaga. Again, i-comment mo diyan ano yung dapat na mindset na meron ka. Sila ang may kailangan sa akin at hindi ako ang may kailangan sa kanila. Sila ang may kailangan sa akin at hindi ako ang may kailangan sa kanila. Kapag araw-araw mong sinasabi yan sa sarili mo, kapag araw-araw mong sinasabi yan sa daily life mo, yung aura mo, yung thinking mo, yung action mo mag-iiba. Kasi bigla ka ng mag-iisip, ano kaya magandang i-reply dito na mararamdaman niya na siya ang may kailangan sa akin at hindi ako may kailangan sa kanya. Di ba? Gano'n na siya tatakbo. Kapag alam mo yung mindset na yan na tinuro ko sa'yo, sabihin mo siya sa sarili mo yan araw-araw, sila ang may kailangan sa akin at hindi ako may kailangan sa kanila. Araw-araw sabihin mo yan, promise ko sa'yo, mag-iiba yung galawan mo. Okay? O paano nga ba ang tamang pagre-reply? Number one, meron ka ng tamang mindset. Pangalawa, meron kang tamang skills. May knowledge ka all about the guidelines. Ako po, mahilig ako magbigay ng guidelines. Hindi ako mahilig magbigay ng eksaktong script. Again, hindi ako mahilig magbigay ng eksaktong script. 'Pag sinabing eksaktong script, nagbibigay pa rin ako ng script, pero 'wag kayong magre-rely sa script. Kasi iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang customer, iba-iba ang nakakausap mo. Kung isang script lang ang ginagamit mo, baka mahirapan ka. Kaya ako, ang lagi kong binibigay sa inyo is guidelines. Para yung guidelines na yun, dala-dala nyo kahit sino kausap nyo. And sa tagal-tagal ko na nagtuturo for more than 10 years na, yun yung nagustuhan ng mga students ko, guidelines. Nagbibigay ako ng medyo konting script, pero guidelines pinakamarami. Kasi pag meron kang guidelines, ikaw na kusang makaka-create ng script para sa'yo, para sa sitwasyon, para dun sa mga kausap mo. O paano nga ba ang tamang pagre-reply sa customer? Number one, mindset. Number two, kailangan tamang oras. Paano tamang oras, coach? Magre-reply ka sa oras ng marami online. Magre-reply ka sa oras na maraming online. O for example, nag-posting ka. Binigyan kita ng mabilisang tips kanina, yung mga dapat at hindi dapat i-post. O, magko-comment ka sa oras na maraming online. Bakit kaya? Tingin nyo bakit? Sige nga, comment nyo nga yan. Tingin nyo bakit? Bakit sinabi ni Coach Rian na mag-comment tayo sa oras na maraming online? Bakit? Hindi ba pwede 'pag nag-comment yung prospect, mag-comment na agad tayo? Bakit gano'n? Yan, tama. Tama kahit di ka nag-comment. So, eto wait lang, may message lang si misis. Siyempre family first, 'di ba? Ayan. So, ito yung kagandahan ng ano natin ginagawa. So, habang ginagawa ko yung task ko, nagagawa ko rin yung time ko with family, 'di ba? So, balik tayo sa training. O number one, mindset. Number two, magre-reply tayo sa oras na maraming online. Bakit? Para kapag nag-comment ka, mag engage ulit.
mag-a-up ulit yung UP, alam niyo yung UP app? Marami kayong nakikitang gano'n 'no, minsan tinutuldukan, minsan nag-a-up, minsan nagta-tag para lang mag-engage yung post, okey? Para maging organic, lahat ng inquiries mo sa comment re-replyan mo sila sa oras na maraming online, okey? Number one, tama na yung mindset mo. Number two, tama yung skills mo kasi alam mo na magre-reply ka sa tamang oras. O anong sasabihin ko, "Coach, ano yung guidelines?" O ganito, comment niyo yung sa inyo para malaman natin kung paano niyo siya ginagawa. Paano kayo nagko-comment, ano yung sinasabi niyo, ano yung ginagawa niyo, yan. And tignan ko nga kung same pa rin yung mga, comment ng iba kasi karamihan 'pag tinatanong ko 'to sa lahat ng training ko, ang lagi nilang sinasabi, "Coach, ang kino-comment ko po, nag-PM po ako, PM sent." Okey? So, balik tayo dun sa tinapik natin kanina, yung word na PM sent, PM me, basta yung PM, 'wag niyong gawin 'yan kasi kayo yung naghahabol. Kailangan siya yung gumawa ng first step kasi nga siya yung may kailangan sa inyo, 'di ba? Meron ka bang kilalang boss, 'pag nagha-hire, siya pa yung humahabol dun sa hina-hire? 'Di ba ang naghahabol yung mga nag-a-apply? Gano'n din dito. Sabi ko nga kanina, yung first part natin, okey, di ko alam kung kasama sa na-record yun, pero yung first part, yung kauna-unahan, sabi ko, dapat ang tingin mo sa opportunity mo ay malaki, okey? Para maging malaki din yung effort mo, yung responsibilidad mo, yung sacrifice mo, okey? Para mas malaki yung resulta mo. Basic ba, basic? Nage-gets ba, nage-gets? O coach, anong gagawin namin? Sabi mo wag mag-comment ng PM me, ng PM sent, 'di ba? Wag magko-comment na nag-PM na ako. Okey, o ganito gagawin niyo. Ang goal natin sila ang unang mag-PM. Bukod sa hindi ka maba-block sa ganitong strategy, naparamdam mo kay prospect mo na siya ang may kailangan sa'yo. Okey, paano? Ang ire-reply mo diyan ay nag-PM ako, bro, sis. Yan. Wag po kayong gagamit ng ma'am and sir. Wag po kayong gagamit ng ma'am and sir. Bakit ulit? Kasi nga sila ang may kailangan sa atin at hindi tayo may kailangan sa kanila. So never use the word ma'am and sir. Ako gumagamit ako ng ma'am and sir 'pag business partner ko. Ayan, katulad kayo tinatawag ko kayong ma'am and sir, yung mga uplines natin, mga boss natin, ma'am and sir ang mga tawag ko diyan. Pero 'pag mga prospect, customer, ang tawag ko diyan, miss, mister, bro, sis, 'yan. 'Pag ma'am, sir, minsan nagagamit siya kapag customer sa product. 'Yan, ma'am, sir puwede. Pero 'pag ang business mo is tungkol sa business opportunity, miss, mister, bro, or sis, okey? Miss, mister, bro, or sis, okey? Kaya bonus sa mga babae, kasi puwede kang tumawag ng sis, puwede kang tumawag ng bro, kahit anong gender, okey? 'Pag lalaki naman, huwag kayong tatawag ng sis sa babae. Ang tawag niyo sa kanila is miss. 'Pag lalaki naman, ang tawag niyo ay bro. 'Pag medyo professional naman, for example, ang target market mo is professional, 'di ba, mga matataas talaga, ang tawag mo sa kanila 'wag sir, ang tawag mo sa kanila mister. Oh, ayos ba, ayos? So, sasabihin mo sa comment section, magko-comment ka sa oras na maraming online, "Bro, nag-message ako, i-check mo na lang. Kung sakaling hindi mo nakita, i-add at i-PM mo na lang ako, kung talagang interesado ka." Okey? "Bro, sis, nag-message ako, i-check mo na lang. Kung hindi mo nakita, i-add
at i-PM mo na lang ako kung talagang interesado ka. O, script number 1. O, script number 2. Yan, o, bonus to, bonus. Alam to ng mga, ng mga lagi umaattend sa akin. Dagdag ko to, dagdag. Add and PM me. Add and PM me. I-inform mo ko na interesado ka kumita online. Add and PM me. I-inform mo ko na interesado ka kumita online. So dapat yung word na yon connected yon sa post mo. Okay? Kung business opportunity ang post mo, pwede yun yung sabihin mo. Kung i-inform mo ko na interesado ka kumita online. Ngayon kung product naman, i-inform mo ko na gusto mo malaman yung buong detalye sa produkto. Yan. Okay? Add and PM me. Kung gusto mo kumita online, okay, para mabigay ko sa iyo yung buong detalye. Kung talagang seryoso ka. Ulitin ko for the last time Add and PM me. I-inform mo ko na gusto mong kumita online. Okay? Pwede mong ilagay yung urgency. Gawin mo na ngayon to kung talagang interesado ka at seryoso ka. Oh. Ayos, ayos. So guidelines, tapos konting script, tapos konting adjustment depende sa sitwasyon nyo. Kung product yan, baguhin mo lang. Kung business opportunity yan, dagdagan bawas mo na lang yung sinabi ko. Okay? So nasagot ba natin yung question number 1? Paano po ba ang tamang pagre-reply sa customer? Tingnan nga natin. Number 1, tamang mindset. Sila ang may kailangan sa atin at hindi tayo may kailangan sa kanila. Number 2, okay. Sige nga, sino nakakalam number 2? Let me know nga kung nakikinig talaga. Comment nyo nga dyan. Number 2, ano yung sinabi ko number 2? Tapos duktong nyo rin ang number 3. Yan. Para talaga tayo nasa school. Di ba? Di ba ang teacher ganyan? Pag after magturo, magtatanong, bakit? Ang purpose noon para malaman natin kung may natutunan yung mga students natin o wala. At the same time, mas mabilis ang duplication pag ganun. Mas mabilis na ipapasa. Okay? Magre-reply kayo sa oras na maraming online, di ba? Sa tamang oras. Okay? Ano yung pangatlo? Yeah? Bakit sa dami-dami ng viewers natin, bakit kukunti lang ang nagko-comment? Hinahanap nyo ba yung notes nyo? Hinahanap nyo yung notes? Yeah, okay, gagamit din ng mga ma'am and sir. Di ba? Okay, magko-comment sa tamang oras. Tapos sasabihin nyo yung script. Okay? Oh, congrats kasi nasagot na natin yung question number 1. Sige nga, para malaman ko kung talagang nasagot natin, type yes para proceed tayo sa question number 2. Again, type yes. Yun. Question number 2 naman natin, paano po ba ma-prospect? Yan. So, kayo, paano ba kayo ma-prospect? I-comment mo dyan para babasahin ko yan after ng training. Para malaman mo din kung ano yung difference ng ginagawa mo at difference ng sinabi ko. But again, disclaimer, hindi porket sinabi ko, nire-record kitang gawin. Kung alam mo sa sarili mo na makakatulong, why not gawin mo? Diba? Hindi ako yung trainer na mag-uutos sa inyo. Bakit? Kasi anong purpose kung uutusan ko kayo, kayo lang din naman ang nagbe-benefit sa negosyo nyo. Tandaan nyo, mag-fail o maging successful yung business nyo, kayo lang din ang makikinabang. Pero kung bakit eager akong matutunan mo, bakit may eagerness akong tulungan ka at turuan ka, kasi
ito yung career ko, ito yung passion ko. Bilang online mentor, bilang online coach, dito nga libre niyo nga lang natututunan, wala naman kayong binabayad sa'kin, 'di ba? Pero ang aking career, ang aking passion is kapag naging successful kayo, successful na rin ako, okey? Kaya ngayon ngayon pa lang, ngayon pa rin, nagtuturo pa rin ako, nagga-guide ako kasi bakit? Ang success niyo ay success ko rin. Pero huwag niyong kalimutan ang failure niyo, failure ko rin. Tandaan niyo 'yan. Ibig sabihin, wala tayong ibang choice, gustuhin man natin o ayaw man natin, pero malamang lahat tayo gusto natin, 'di ba? Lahat tayo magtutulungan. O paano ba ang mamrospect? Yung iba ginagawa, yun nga, PM-PM, 'di ba? "Hello, gusto niyo po ba ng extra income? Hello, gusto niyo po ba ng produkto ko? Hello, baka gusto niyo pong bumili? Hello, sali na po kayo sa'min." 'Di ba? 'Yun ang ginagawa, namo-prospect diretso agad, 'di ba? O ito, meron akong technique sa pagmo-prospect. Siguro dalawa na lang muna 'to. Top 2 tips, 'yan, top 2 tips. Actually ang dami nito, eh. 'Pag 'pag binigay ko lahat 'to, aabutin tayo ng 5 oras. Top 2 na lang. Number 1, number 2. Number 1, third person approach. Third person approach. Number 2, papansin. Papansin technique. Yan. Number 1, third person. Number 2, papansin technique. Huwag kayong gagamit ng ginagawa ng iba na nag-a-add ng basta-basta, nag-PPM basta-basta, okey? Wag na wag. Kasi mas nilalayuan kayo. Strangers kayo, eh. 'Pag sinabing strangers, hindi ka niya kilala, hindi mo rin naman siya kilala. Meron ka bang kilala sa mall, lalaki, may nakitang magandang babae, type na type niya yung babae. Anong ginawa nung lalaki? Lumuhod. Tapos yung babae, siyempre anong magiging reaksyon? Magugulat, 'di ba? Tapos lumuhod yung lalaki, ta's may sinabi, may tinanong, "Will you marry me?" Anong magiging reaksyon ng babae? Sige nga, anong mai-imagine niyo? Anong gagawin ng babae? Sisigaw, sasampalin, tatakbo, 'di ba, iiyak, matatakot, kasi strangers, eh. Gano'n yung nangyayari sa mga salesperson, na ang ginagawa sa social media is pagiging salesperson. "Madam," 'di ba, "Ma'am, sir, bili na kayo sir." 'Di ba? "Sali na po kayo sa'kin, 10,000 lang, yayaman po tayo." 'Di ba? Oh, nakaka-relate ba, nakaka-relate? Oh, ito, buti na lang nandito ka sa training natin. Kasi ang tip ko sa inyo kung paano ba ang tamang mga prospect ay third person approach. Puwedeng sa posting, puwede sa PM, 'yan. At ito po tandaan niyo, hindi kayo mare-reject dito. Tandaan niyo 'to, hindi kayo mare-reject dito. Sino dito ayaw ma-reject? Siyempre lahat naman tayo ayaw ma-reject. Pero may tinatawag sa business na lahat ng business ay rejection. Pero meron akong tinatawag na technique na kahit puro rejection ang ating business, okey, magkakaroon ka ng technique na hindi ka mare-reject. Gusto niyo ba 'yan, gusto? Sige nga, type gusto kung gusto. Paano 'yun coach, hindi mare-reject? Sawang-sawa na ako ma-reject coach, eh. Nare-reject kasi tayo kasi nga direkta tayong nagre-recruit, diretso tayong nag-i-invite, diretso tayong nagbebenta. So ang tip ko sa inyo ay third person para hindi ka ma-reject. Paano yung third person coach? Simulan mo sa word na ganito, guidelines na lang tsaka konting script. Yan, sabi ko nga sa inyo, ito yung paborito kong gawin, guidelines. Kasi nga, hindi naman tayo araw-araw magkakasama, kaya nagbibigay akong guidelines. So, simulan niyo sa word na baka may kilala ka, baka may kilala ka.
baka may kilala ka. Okay? Tapos yung susunod na mga words, magbe-base ka na sa i-offer mo. O for example, business opportunity. Baka may kilala ka. Baka may kilala ka, okay, na gustong kumita online 2 to 3,000 per week gamit ang Facebook or TikTok. Baka may kilala ka, refer mo sa akin. Okay? Yun yung script. Baka may kilala ka, high blood. Baka may kilala ka, basta, ayoko kasi magsabi ng mga, ano, mga sakit. Kasi nasa, nasa live tayo, baka maano rin tayo. So, again, yung product mo, magbe-base yung script mo, depende sa ino-offer mo. Baka may kilala ka na, o tapos sabihin mo yung problem, o kaya yung kagustuhan. Baka may kilala ka na nahihirapan kasi kulang ang sahod. Baka may kilala ka naghahanap ng additional source of income gamit ang online. Baka may kilala ka na gusto na dagdagan yung pinagkakitaan gamit ang Facebook or TikTok. Ganun. Third person. Refer mo sa akin pag may kilala ka. So dito sa script na binigay ko sa inyo, hindi siya yung direkta na ini-invite mo. Hindi siya yung direkta na sinasabihan mo na sumali ka sa akin, ikaw yung gusto kong mapasali, ikaw yung gusto kong imbitahin. Third person. Gumagamit ka ng ibang tao, pero siya naman talaga ang target mo. Okay? So, anong magiging reaction niya ngayon? Number one, pwede siyang mag-refer. Ay, sakto yung pamangkin ko, mahilig siya mag-online. Sige, sige, bibigay ko yung Facebook niya sa'yo. Bibigay ko yung number niya sa'yo. Sakto, kailangan nun ng, ng allowance. Naku, yung mare ko, may nararamdaman ganun. Sige, sige, re-refer kita. Okay? Sige, sige, sakto yan. Marami yung kakilalang ganyan. Sige, i-refer kita. So, number one scenario, nagbibigay ng referral. So, wala kang talo. Hindi man siya yung nakuha mo, meron siyang binigay na referral. Scenario number two, bakit hindi na lang ako? Paano yan? Parang ako yun parang gusto ko yan. So number two, siya yung naging interesado. Siya yung mismong lumapit. Siya yung mismong nagpakita sa'yo ng interest. Di ba? Kasi hindi niya naramdaman na siya yung in-approach, siya yung kailangan mo talaga. Hindi siya yung ini-invite mo. Hindi siya yung binebentahan mo. Okay? O tapos, ang gagawin mo doon, babalik ka sa tip natin kanina, yung question number one. Sila ang may kailangan sa akin at hindi ako may kailangan sa kanila. Wag mong gagawin na kapag siya yung nagsabi na bakit hindi na lang ako. Wag mong gagawin na para kang biglang anyo. Ay talaga gusto mo 'yun? Sige, sige, ganito 'yan, ganito, ganito. Wag mong iparamdam na siya yung kailangan mo. Hindi porket na siya yung nag-approach, siya yung nagsabi na ako na lang, wag mong iparamdam pa rin na kailangan mo siya. I-reject mo siya ngayon. Yan. Again, ito powerful tip to, i-reject. Bakit coach i-reject? Kasi pag i-reject mo yan, mas hahabol sa yan. Patunayan ko sa inyo. So, for example, si A, sinabi niya, bakit hindi na lang ako? So, sasabihin mo, Mare, kaya nga sabi ko, baka may kilala ka. Kasi alam ko, Mare, malaki naman yung sahod ni pare. Alam ko, Mare, hindi naman kayo namomroblema sa pera. Alam ko, Mare, okay na yung estado nyo. Kaya sabi ko, ibang tao. Tsaka 2 to 3,000 per week, maliit lang sa'yo yun, Mare. Pang grocery mo lang yun. Diba? O ngayon, i-reject mo siya. So, pag na-reject siya at talagang gustong-gusto niya yung offer mo, anong gagawin niya? Lalabas na ngayon yung reason why. Lalabas na ngayon yung dahilan. Lalabas na sa bibig niya
na seryoso siya, na interested talaga siya. Hindi maaari kasi sa totoo lang kinakapos kami sa mahal ng bilihin, 'di ba? Alam mo naman 3 anak namin, lahat nag-aaral, kahit okey yung sahod ni pare, pero iba pa rin talaga na merong dagdag opportunity, dagdag income. Kaya sakto yung sinabi mo, "Paano ba yan mare, tulungan mo naman ako." Hmm, 'di ba? Oh, nage-gets niyo yung senaryo? Nakuha niyo ba yung yung reason bakit kailangan third person approach? Bakit hindi yung direct approach? Okey. At siyempre third scenario, meron diyan magsasabi na wala. Oh, 'pag sinabing wala, hindi naman ikaw yung hindi ka naman na-reject, eh. Sinabi lang sa'yo wala. So, ibig sabihin, sa una pa lang, next ka na. Sa una pa lang, na-save mo na yung time mo kasi hindi siya yung para sa'yo talaga. Sa una pa lang, na-save yung value mo, na-save yung time mo, at the same time, hindi ka talaga na-reject from him or her kasi hindi naman siya yung in-invite mo. Nagtanong ka lang na baka meron siyang kakilala na puwedeng i-refer sa'yo. Oh, yun yung tatlong senaryo 'pag ginamit niyo yung third person approach. Puwedeng comment, puwedeng posting, puwedeng PM, okey? Oh, number two tip ko sa inyo paano ang tamang pamomrospect, okey? Ang tamang pamomrospect ay gamitan niyo ng papansin technique. Ano yung papansin technique, coach? Eto kasi ginagawa ko dati 'to nung high school, college. Kapag mayroon akong gustong babae, ang ginagawa ko ay nagpapapansin ako sa post, okey? Hindi ako nagpapansin, nagpo-posting ako na cute ako, pogi ako, hindi ako nagpo-posting na type kita, hindi. Ang papansin technique, pupunta ka sa profile niya, pupunta ka sa Facebook niya, lahat ng profile picture niya i-like mo, mag-comment ka. Lahat ng cover photo niya i-like mo, mag-comment ka. Lahat ng post niya, mag-like, mag-comment ka. Papansin technique. Para siyang negative term, papansin, pero pagdating sa marketing napaka-effective. Paano mo nasabi coach na napaka-effective ng marketing na 'to? Pansinin mo, pagbukas mo ng notification, 'di ba 'pag sunod-sunod yung nag-like, nag-comment sa post mo at same person, 'di ba mapapansin mo, "Ba, sino 'tong Rian Saldana na 'to? Ang daming like, ang daming puso, ang daming comment, nakakatuwa naman." And yun talaga yung mangyayari, matutuwa sa'yo. Kasi may mga tao na natutuwa 'pag marami nagla-like, nagko-comment sa post niya. So, nakapagpapansin ka. Nagkakaroon ka ngayon ng prospect na siya ang unang lalapit din sa'yo, ang kusang magpi-PM sa'yo. I-screenshot niya yung notification ta's ipi-PM ka na, "Wow, ang dami mo namang like, comment, share, salamat, ah." 'Di ba? Ta's ikaw naman, ang gagawin mo is ano, kaya kita ni-like, kinoment kasi gusto kitang rekrutin, gusto kitang i-invite sa business ko, gusto kitang bentahan. Gano'n ba gagawin? So, ang dapat mong gawin do'n is makipag-usap. Welcome kasi natuwa ako sa profile mo, nakakatuwa, nakaka-inspire, nakaka-motivate, tsaka ano, ang gaganda ng mga ngiti mo, 'di ba? Ang gaganda ng mga pinupuntahan niyo kaya napa-like, napa-comment ako. Medyo naparami yata, pasensya na. Hmm, gano'n, 'di ba? Nakikipag-interact ka. 'Yun ang tamang pamomrospect, hindi sa PM. Magpapapansin ka sa posting. Sige nga, para malaman ko kung nandito ka pa at nandito ka na sa training natin, type mo papansin technique. Oh, question number 3. Yan, oh, ito last question na. Pero again, bago tayo mag-continue, gusto ko malaman kung meron ba kayong natutunan, marami ba o sobrang dami? Okey, nag-enjoy ba o sobrang nag-enjoy? Let me know nga bago tayo magtuloy sa question number 3. 'Yun,
Papansin technique. O lahat ba magpapansin na? Imagine mo, di ba? Lahat lahat kayo ginagawa yan. At siyempre, yun yung libreng magiging traffic din, driving traffic. Kasi from their profile, bibisita din sila sa profile nyo. So dagdag traffic yun. At si algorithm, makikita ni Facebook, ni TikTok, na maraming bumibisita sa profile mo. So magugulat siya ngayon, mababasa ng AI. Ba, mukhang may maganda ng ginagawa si Rian ah. After 1 year na walang nagla-like, walang bumibisita sa post niya. After 1 year na walang pumapansin sa kanya, ngayon unti-unti meron nang nakakapansin sa kanya. Kasi nga, nagpapapansin ka. Kaya papansin technique. Okay? O, ready na ba magpapansin? Sige nga, ready, ready? Mga kapapansin. Salamat kasi nababasa ko yung mga comment nyo. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. At the same time, nag-enjoy din ako of course kasi natutunuan ko kayo. Pero ang deal natin ganito. Kahit libre nyo nakuha itong training natin, i-value nyo. Okay? Kasi tinetraining ko to yung mga gantong topic sa mga exclusive training ko, yung mga 10,000 pataas. Pero binigay ko lang sa inyo for free, okay? Hindi para isumbat sa inyo. Ang gusto ko lang magkaroon tayo ng deal. Okay lang ba sa inyo magkaroon tayo ng deal kahit na binigay ko ng libre yung gantong training? 'Di ba? Public pa to, 'di ba? Open for all to, wala akong pinili, walang registration. So sa lahat na nag-comment ng yes coach, deal tayo, simple lang naman ang request ko. Simple lang naman ako makipag-deal. Hindi naman to pustahan. Ang deal lang natin, maipasa ko sana sa inyo yung aking mission and vision na kapag bine-bless kasi ako ng Panginoon, bine-bless ko din yung ibang tao. So kayo, dahil pumayag kayo sa deal natin, simple lang ang gagawin nyo. Huwag natin putulin yung channel of blessing. Paano wag putulin yung channel of blessing, coach? Kapag meron tayong mga blessing na natatanggap, ipasa natin sa iba. Coach, wala pa akong pera, wala pa akong malaking resulta. Tandaan mo, ang blessing hindi pera lang. Ang blessing hindi malaking resulta. Sa simpleng naka-attend ka nandito, sa dami-dami ng pwedeng makaalam kung ano yung dapat at hindi dapat gawin dito, bakit ikaw? Diyan pa lang blessing na. Di ba? Kaya huwag kang papayag sa mga susunod na mga trainings natin, wala yung mga business partners mo, wala ka na pagsesharean, di ba? Wala kang natutulungan. Kasi, ang pinakamalaking kasalanan sa mundo, alam niyo kung ano? Yung meron kang kakayahan tumulong pero hindi mo ginawa. Sa simpleng pag-share lang, pag simpleng pag-mention lang, pag simpleng pag-tag lang, di ba? Mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka sa lahat ng aking mga channel, mag-like, mag-comment ka, mag-engage ka sa mga post ko. Sa simpleng ganun lang, nakabawi ka na sa akin. Pero wag kang papayag, again, na ikaw lang. Dapat maging channel tayo ng blessing, dapat tuloy-tuloy yung daloy ng blessing sa atin. Okay ba? Agree ba? Agree ba ang lahat? Tinga? So, tingnan ko lang kung tama ba yung nasa aking screen. Parang delay kasi sa akin. I-comment nyo ngayon, ano po yung number one. Hindi. Ano po yung nakikita nyo ngayon? Ano yung number 3 question na sasagutin natin? Sige nga, sige nga. Para alam ko na pares tayo nasa screen. Kasi parang delay yung aking. Nanonood kasi din ako ng live eh. Parang delay sa akin. Para alam ko na same tayo, i-comment nyo kung anong nababasa nyo dyan sa screen. Yun, agree, agree. Ako, nagpapasalamat ako, malaking tulong yan na agree kayo, okay, sa susuportahan nyo ako sa mga projects ko, sa mga vision ko, kasi mas maganda na tayo yung nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. So, yun. Paano po ba makahanap ng tamang tao? Ito, hindi ko na patatagalan to. Basic to basic. Alam nyo, yung sagot dito, kung nakinig kayo from the start hanggang ngayon nandito kayo, pwede na kayong maging tamang tao. Kapag nag-take action kayo. Marami kasi sa atin nagtatanong, paano po ba makahanap ng tao?
tamang tao. Simple lang, dapat maging tamang tao ka muna. Kung alam mo sa sarili mo na okey ka na, naka-attend ka ng training ko, marami sa inyo nagko-comment, maraming natuwa, may natutunan, maraming nagkaroon ng aha moment na mali pala yung ginagawa ko, yun pala yung tama. Kung okey ka na dito, ang suggestion ko, wag ka ng mag-innovate, wag ka ng mag-training, wag ka ng gumawa ng iba pang bagay. Okey ka na dito, eh, 'di ba? Kung alam mo sa sarili mo na tamang tao ka na, okey na yun. Kung alam mo sa sarili mo na magiging acne ka, okey na yun. Ikaw yun, eh. Pero kung alam mo sa sarili mo na kahit naka-attend ka ng magandang training na katulad ng ganito, kung alam mo sa sarili mo na may kulang pa, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa tamang tao, hindi ka pa rin talaga makakahanap ng tamang tao, okey? O ngayon, kung gusto mo makahanap ng tamang tao, kailangan ang sagot lang diyan sa tanong na yan, kailangan maging tamang tao ka rin, okey? Sa lahat ng namomroblema, problema niyo rin ba 'to? Sagot lang kayo. Nahihirapan ka ba kung saan ka magsisimula? Araw-araw ka nagte-training, araw-araw ka nagpapa-mentor, araw-araw ka namang uma-attend ng mga trainings niyo, gathering niyo, araw-araw ka naman gumagawa ng activity, pero hindi mo alam kung anong sisimulan mo. Hindi mo alam kung ano yung sisimulan at tatapusin mo. Nahihirapan ka ba na humanap ng mga quality prospect? Yung kahit na siyempre ngayon magkakaroon ka ng quality prospect unti-unti kasi gagawin mo na yung papansin technique, gagawin mo na yung third person approach. Pero kung tingin mo na sa sarili mo, kung alam mo sa sarili mo, na kulang 'yan kasi one day training lang 'to, kung alam mo 'yan at problema mo 'yan, mag-type ka diyan ng yes. Kung ang problema mo puro rejection at discouragement na lang natatanggap mo, positive thinker ka naman pero negative pa rin ang resulta mo. Kung lahat 'yan problema mo, mag-type ka diyan ng yes. Kasi sabi ko nga kanina, since the first sentence pa lang na sinabi ko, magbibigay ako ng problem, i-ha-highlight natin yung problem, tapos gagawa natin ng solusyon, okey? So, sa dami-dami ng nagre-request sa'kin ng mga trainings, siyempre hindi naman lahat 'yan puwede kong mabigay ng todo-todo. Alam niyo naman meron akong mga exclusive training, alam niyo naman meron tayong mga high paid na ticket, okey? Nung isang araw napag-isip-isip ko, paano ko ba masasama lahat ng mga students ko, yung mga gustong mag-level up pero hindi kaya yung mga enrollment fee. Gusto niyo bang matutunan ang complete solution para sa problema mo sa marketing ngayong 2024? So ito po yung naisip kong solusyon para sa ating lahat. Siyempre ayoko naman ibaba yung value ko. Kasi ilang taon ko din naman pinag-investan 'to. Gumastos ako ng milyon para malaman ko yung dapat kong malaman kung nasaan ako right now, okey? Gumastos ako ng milyon para makakuha din ako ng milyon. Gumastos ako ng milyon para mapunta ako kung nasaan ako right now. Para makuha ko yung mga award ko at marami akong matulungan na ibang tao. Milyon-milyon ang ginastos ko para diyan. Kaya yung mga online courses ko may mga bayad diyan. O ngayon, nung isang araw nag-iisip ako, sabi ko, ano kayang maganda para makasama lahat? Eto ang gagawin natin, okey? Sa lahat ng susuporta sa aking vision, sa aking mission, titignan ko kung ganito na yung laging mangyayari. Ang gagawin ko po ay training for a cause, 'yan. Ito po ay via Zoom, so lahat puwede dito. Ang matututunan natin dito ay basic to advanced Facebook marketing. Number two, dropshipping system. Ibig sabihin puwede kang makabenta ng kahit nasa bahay ka lang, puwede kang magbenta ng hindi ka nagbebenta. 'Yun yung tinuturo namin diyan. Paano ka makakabenta ng hindi nagbebenta? At ang tinuturo ko rin diyan kung nasa business opportunity ka, from the product user, paano mo siya magiging business partner? Isa 'yan sa tinuturo ko diyan pagdating sa dropshipping system. Pangatlo, chatbot tutorial. Lahat tayo minsan nahihirapan tayo mag-manual comment, mag-manual PM, mag-manual reply. Sa chatbot tutorial diyan ko tinuturo yung para maiwasan natin yung tinatawag nating, abangers epal. 'Pag sinabing abangers epal, yung mga nagko-comment na nangaagaw
ng mga inquiries natin. Organic and Facebook ads and many more. So kung maniningil ako dito sa training ko na 'to, kahit itanong niyo pa sa mga students ko na enrolled, actually ipagpapaalam ko din sa kanila 'to, ang binayad po nila sa akin dito ay 30,000 pesos. Pero ang value ng training na 'to is 100,000 pesos. O ngayon, sa lahat na naka-attend dito, it's either live or replay, dahil ang vision ko is magkaroon ng pondo, pangtulong sa ibang tao, o ito, i-take advantage nyo 'to. Hindi ako maniningil ng may presyo. Hindi ako magsasabi ng presyo ng training na ito. Hindi ako maglalagay diyan ng presyo ng training for a course na ito. Okay? Lahat naman tayo naniniwala na it is more blessed to give than to receive. Tama ba? Mas maganda tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. So ito gagawin natin. Yung kikitain ng training for a cost ko na ito, kahit magkano ang ibayad nyo, wala akong pakialam dyan. Ang pakialam ko, yung commitment nyo na tinulungan nyo ako sa project ko. Again ulitin ko, ang mga students ko, yung ganitong topic, nagbayad sila ng 30,000 sa akin. Ang nakuha nilang value ay 100,000. Ngayon, ang gagawin ko, same pa rin ang gagawin ko, ituturo ko pa rin sa inyo, pero hindi nyo kailangan magbayad ng eksaktong 30,000. Kayo ang bahalang magsabi sa akin, Coach, ito po yung bukal sa puso ko. Ito po yung kaya ko. Again, yung kaya nyo lang. For example, hindi nyo kaya, wag nyo pilitin. Ayoko ng ganun. Gusto ko bukal sa puso nyo. Bukal sa puso nyo na tumulong sa akin sa project ko na to. Kasi yung mapondo na ibibigay nyo sa akin, itutulong ko lang din sa iba. Okay? At syempre, ang number one matutulungan ko, kayo. Kasi kayo yung una magbe-benefit. Pangalawa, yung may gusto kasi akong itulungan na isa pang community. Okay? Kaya nag-isip ako ng training for a cause via Zoom with Kauno Shop and ka-CRS at sa lahat ng entrepreneur na mga kilala natin. Kita-kits tayo sa training Learn pa more, Earn pa more. Again, ang pag-uusapan natin is basic to advanced Facebook marketing, dropshipping system, chatbot tutorial, organic and Facebook ads, at marami pang iba. Kilala nyo naman ako, marami akong bonus. Pero ito, lahat ng 10 lang muna. Sa first 10, nasusuporta ngayong araw na to, after ng training ko, mag-message kayo sa akin sa Rian Rego Saldana. Okay? Sa lahat ng susuporta, mag-message kayo sa akin. Tapos, sa lahat ng magbabayad na para sa kanilang fee, again, wala ko hihingi sa inyo kahit magkano, ikaw ang bahala. Ang tawag niyang commitment fee. Kung alam mo sa sarili mo, for example, naglabas ka ng gantong amount, sa tingin mo, ito yung amount na magbibigay sa'yo ng seryosong aksyon kasi naglabas ka ng ganong amount, ikaw bahala. Okay? Wala akong pakialam kahit magkano yan. Basta, ang pakialam ko is malaman ko kung sino yung sumuporta sa akin. At lahat ng susuporta sa akin, kilala nyo ako, igigib ko lang din pabalik sa inyo. Again, maging channel tayo ng blessing. Tumulong tayo sa iba, okay? Kasi nga, ang blessing, tuloy-tuloy yan kapag hindi ka madamot. So, again, sa lahat ng susuporta sa akin training for a cause, mag-message lang, i-add nyo ako sa Facebook account ko, Rian Rego Saldana. Lahat ng magme-message, first 10, lahat yan makakatanggap ng regalo. Kilala nyo ako, alam nyo yung mangyayari, lahat maraming bonuses. Basta magkita-kits tayo sa ating training. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng suporta. Salamat po sa malaking tiwala nyo sa akin bilang inyong online coach. Lahat po gagawin ko para makatulong ako sa inyo at lahat tayo gagawin natin para makatulong tayo sa ibang tao. So God bless everyone. This is Rian Saldana na palaging nagsasabi na learn pa more, earn pa more. Again, add and PM me right now. Sabihin nyo sa akin na nanonood kayo ng training at susuporta kayo sa training for a cause na gagawin natin mga ka-CRS. God bless po mga ka-CRS at mga ka-negosyo.